Bakit kailangang buksan agad ang kontrobersyal na kahon na naglalaman umano ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue? Para sa kampo ng prosekusyon, hindi ito simpleng usapin ng pag-uusisa. Ang kanilang argumento ay mas magiging maayos, mabilis, at episyente ang paglilitis kung magkakaroon na agad ng opisyal na imbentaryo ng mga dokumentong nasa loob ng kahon bago pa man magsimula ang aktual na pagdinig ng kaso. Ayon sa kanilang pananaw, wala namang mawawala kung bubuksan ito sa yugto ng pre-trial. Hindi naman nangangahulugang agad ng tatanggapin bilang ebidensya ang mga dokumentong matatagpuan doon. Hindi rin ibig sabihin na otomatikong mapapatunayan ang kanilang kabuluhan o bigat bilang ebidensya. Ang layunin lamang ay malaman ng magkabilang panig kung ano talaga ang laman upang maihanda nila ng maayos ang kanilang mga argumento. Mahalagang tandaan na ang mga dokumentong ito ay pinaniniwala ang may kaugnayan sa mga income tax return, mga negosyo, at iba pang record na maaaring makatulong sa pagsisiyasat ng issue ng unexplained wealth. Kasama rin dito ang pagsusuri sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN, na isa sa mga pangunahing dokumentong ginagamit upang makita kung tumutugma ba ang deklaradong yaman ng isang opisyal sa kanyang legal na kita. Dito pumapasok ang isa sa pinakamabigat na argumento ng prosekusyon. Para umano masukat kung may hindi maipaliwanag na paglobo ng kayamanan, kailangan munang magkaroon ng malinaw na baseline. Hindi sapat na tingnan lamang ang kasalukuyang estado ng mga ari-arian. Kailangan ding suriin kung ano ang naunang deklarasyon noong nagsisimula pa lamang sa serbisyo publiko at kung paano ito lumaki sa paglipas ng mga taon. Ito rin ang dahilan kung bakit iginigiit ng prosekusyon na mahalagang balikan hindi lamang ang panahong naging Vice Presidente si Inday Sara kundi maging ang mga panahong siya ay nagsilbi bilang Vice Mayor at Mayor. Para sa kanila, hindi maaaring putulin ang kasaysayan ng mga deklarasyon ng yaman kung ang layunin ay malaman kung mayroong hindi maipaliwanag na pagtaas ng mga ari-arian. Samantala, iginigit naman ng depensa na ang dapat lamang pagtuunan ay ang panahong saklaw ng kanyang pagiging Vice Presidente dahil iyon ang posisyong sakop ng impeachment proceedings. Ngunit para sa prosekusyon, imposibleng matukoy ang pinagmulan ng anumang pagtaas ng yaman kung walang paghahambing sa mga naunang record. Sa kabilang banda, tila mabilis namang umuusad ang pre-trial proceedings. Ayon sa pinakahuling ulat, inaasahang matatapos na ang proseso ng pagmamarka ng mga ebidensya sa loob ng araw. May 6 na grupo na nagtatrabaho upang ayusin ang libu-libong dokumentong nakapaloob sa iba't ibang artikulo ng impeachment complaint. At dito naman pumapasok ang isa pang malaking tanong ng publiko. Kung mahigit 4,000 dokumento na ang ipinapamarka ng prosekusyon, gaano pa karami ang ihaharap ng depensa? Hindi ba ito magiging napakabigat at napakahabang proseso? Ang sagot ng prosekusyon ay hindi nangangahulugang lahat ng dokumentong minarkahan ay ipipresenta sa mismong paglilitis. Sa katunayan, maaari nilang piliing ituon lamang ang kanilang lakas sa mga ebidensyang sa tingin nila ay sapat na upang patunayan ang kanilang kaso. Maaari rin silang huminto sa ilang artikulo kung sa kanilang pananaw ay sapat na ang mga naunang naipakitang ebidensya. Sa madaling salita, ang pagmamarka ng mga dokumento ay isang paraan lamang upang matiyak na walang mahalagang ebidensya ang maiiwan sa proseso. Ngunit hindi ito garantiya na bawat pahina ng libu-libong dokumento ay isa-isang tatalakayin sa harap ng impeachment court. Habang nagpapatuloy ang mga paghahanda, lalong nagiging malinaw na ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa mga aligasyon. Ito rin ay tungkol sa kung hanggang saan maaaring silipin ng Estado ang nakaraan ng isang mataas na opisyal upang matukoy kung may mga yaman bang naipon na hindi maipaliwanag ng kanyang legal na kita at mga deklarasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Sa mga susunod na araw, posibleng ang laman ng kontrobersyal na kahon, kasama ng mga SALN at mga record mula sa Bureau of Internal Revenue, ang maging sentro ng isa sa pinakamainit na usapin sa impeachment trial ni Inday Sara.